Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng X-Step Jalen Cloud 2. Kailangan mo ba ng pang-outdoor na high cut, bagay na pang-bigs na basketball shoes ngayon? Pues ito ang X-Step Jalen Cloud 2. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na ito, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Jalen Cloud 2. Naalala ko yung Jalen Cloud 1. Parang so far yun yung one of the best-selling basketball shoes ko. Napaka-affordable, kahit i-outdoor mo, kahit sobra na niyang dumi ng outsole, napaka-squeaky pa rin, ang lupit pa rin ng bite, at hindi lang yun, napaka-forma pa. Ito bang Jalen Cloud 2? Tatapat kaya sa sales nun? Alamin natin guys. Umpisahan natin sa aesthetic and material. Pag sa aesthetic naman, parang mas premium siya tignan. Yung uppers niya, enclosed mesh na merong mga synthetic na infusing. Pero pagkakaiba, no, yung first version nito, yung kuya niya is mid-cut to low-cut. Ito parang high-cut ko talaga for bigs. Merong carbon fiber na touch dito. Merong torsion plate pa rin na TPU, which is maganda. Malaking torsion plate niya, mamaya pag-uusapan natin. May TPU rin sa heel counter. May mesh na naman dito. Actually, yung mesh niya mukhang premium, mukhang mamahalin. Pero napaka-affordable lang ng price nito. Feather foam yung ginamit na cushion. At ito ang maganda dyan, no? Gumamit din siya ng X-Dynamic foam, no? Parang Adidas Boost. Nandito yan. May pad lang po siya. Pero parang mas medyo yung price nito nag-level up din. Yung tech niya kasi nag-level up din naman. So, makes sense. Kung ako, syempre yung tatanungin, mas pipiliin ko to kaysa dun sa kuya niya. Okay. Sa Jalen 1. Kasi bigs ako and parang mas dinampak nila ng technology to. And mas premium nga tignan. Yun kasi synthetic leather pero kasing performance ng top notch eh. Pero same din naman, di ba? So iskora na natin aesthetic and material dahil nagustuhan ko naman yung shape niya. Unique. Actually unique. So, ang ganda ng touches. Ang ganda ng mga kulay. May tatlong colorway. Lahat panalo. So dahil dyan, aesthetic and material, bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Lalo na sa price tag niya, panalong panalo. Next punta na tayo sa traction and outsole. Ito yung for me parang strongest point niya, no, or yung best selling point niya kasi naka-X Dura traction na po siya na solid rubber outsole na iba-iba yung pattern, no? So irregular pattern, malalaki yung grooves, makakapal, malalalim, halatang tatagal. Pang outdoor po talaga. Nakalagay pa nga sa gilid, no, X strong rubber or extra strong rubber nakalagay dyan. Ang kagandahan nito kasi, no, almost katulad din ng kuya nito, balance yung outsole niya. Pwede indoor, pwedeng outdoor. Pwedeng pagkatapos mo outdoor, nadumihan siya, tapos in-indoor mo, panalo pa rin yung stops. Stop on a dime, squeaky pa din, sulit kasi pwede mo siyang indoor, pwede mo siyang ipalaro outdoor. And yung bite niya, top notch pa rin. And sa tingin ko, tatagal po ito kasi matigas talaga. So dahil dyan, for me, traction and outsole, 10 out of 10 po ang score natin. Next, punta na tayo sa safety and support. High cut po ito, no? So, yung ankle ko, okay. Supported. Ang sarap ng pairamdam. Alam mong safe ka? Pwede na. No, kasi bigs ako, gusto ko talaga high cut, old school. And sinasabi kong very secured talaga yung ankle ko, yung heel ko. Kasi tingnan nyo naman tong TPU. Ang ganyan. Solid. Ang tigas ng TPU na to, guys. Dahil kung inuulit sa mga video ko na itong heel counter, dapat maganda yung lockdown dito para mabawasan yung risk ng tapilok talaga. Hindi palaging outrigger. Pero guys, outrigger nito din naman. Makapal din naman, no? Naka-protrude talaga, nakalabas talaga. Iwas rollover po yan. Plus, isa pang iwas rollover na technology nito or iwas twist is yung torsion plate niya. Ayan, no? Tinatawag nila itong parang two-way fork. So, napakalaking torsion plate na arch support na rin. Napakalupit, no? Para siyang mahalin tulad dun sa sa Shadow 6 ng leaning na parang pa-fork. Solid, ang kapal, no? And ang ganda. So, maabot pa siya dito sa side. Nag-act pa siya as a sidewall, di ba? So, one piece na torsion plate, ang dami na niyang ginawa. Naging arch support na siya for lateral containment pa. Ito, maabot din siya sa side. Plus, tinulungan pa ng foam. Yung foam, umangat din to
act as a sidewall pag nag-jab step, euro step ka, mga side-to-side movement mo, covered ka. Ang ganda ng lateral containment niya. Panalo. And dahil nga parang yung mesh niya, very enclosed and may mga infusing pa, ang ganda naman talaga ng lockdown dito. So, masasabi ko nga ngayon, itong second half of this year, ito ang best bigs basketball shoes ng X-Step for me, no? Yung first half, masasabihin ko, yung Lingren ang best. Ngayong second half, ito ang kanilang best bigs basketball shoes. Parang naglalaban sila ng Devil's Claw. Pero parang mas gusto ko ito eh. Medyo kasi mas magaan siya eh. Nahihirapan ako sa dalawa. Parang pareha sila panalo. Pero parang mas gusto ko ito ng konti sa itsura niya. Sa performance, almost the same yung dalawa. So, iskura na natin safety and support sa ganitong price point. Kaya ako sinasabi pang big siya kasi very supportive siya. Bibigyan ko po siya ng 10 out of 10. Kahit hindi po carbon plated, okay na okay lang kasi malaki yung TPU niya and makapal. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Sinabi ko kanina na magaan siya for bigs. Usually, pag for bigs na basketball shoes, mabigat, minsan stiff. Pag sinabi ko ring outdoor na bigs basketball shoes, mas mabigat kasi outsole makapal. Mesh naman siya, so okay yung paa ko dito, malambot siya, ganda ng comfort sa loob. Well padded din dito sa heel, makapal yung padding, all throughout, makapal naman. And mesh straddle board na po to. Nandun ka na diretso eh, parang nandun ka na halos diretso sa foam. So, lalo na dito sa forefoot, merong ang X-Dynamic foam, no? Or yung nitrogen infused foam ng X-Step or Ace foam nila. By the way, feather foam yung ginamit, no? Yung feather foam naman niya, forgiving, malambot pa rin. So, kaya okay yung step-in comfort. Marami pa rin namang forefoot flex. Meron pa rin naman, no? Yung fit nito, no? Regular. Hindi po siya very wide foot friendly. Kung wide foot kayo, I suggest 0.5 size up. Kasi medyo panarrow din entrada pero hindi siya sobrang narrow. Okay yung pa ako dito. So dahil dyan guys, fit and comfort, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Parang gusto ko palang konting padding lang sa tang. Yun lang naman. Pero kahit very supportive siya, nandun pa rin yung comfort. So masayang masaya po. Lalo na dito sa heel part, napaka-padded niya. Next punta na tayo sa breathability. Breathable naman po kasi mesh naman yung kanyang tongue. Meron din dito silang tinatawag na air comfort. Yan, air comfort. Na parang dito sa heel, sa bandang heel, merong dalawang pad na may mga butas na mesh yung material tapos malalaki yung butas. So, lumalabas po dyan yung hangin. So, okay naman. Enclosed nga lang yung mesh niya than the usual na yung mga mesh talaga na makakapal na breathable, no? Pero okay naman. Pumapasok pa rin naman yung hangin ng konti. 40% yung pasok ng hangin dito sa mesh na to na parang enclosed. May mga butas naman sa side, may mga butas din dito. Ayan. So, marami naman butas. So, yung breathability niya, bibigyan ko po ng 9 out of 10. Next guys, punta na tayo sa cushioning. Kaya mas gugustuhin ko pala to, no? Dahil dun sa cushioning niya. Medyo mas low to the ground to kaysa dun sa Devil's Claw. Kung bigs ka talaga na gusto mo ng sobrang impact protection, yun ang sayo. Pero kung gusto mo rin na medyo maganda yung court feel, medyo low to the ground na bigs ka, parang more on small forward, power forward talaga. Bagay na bagay to. Flat din siya, healthier po sa paa, no? Kasi kung nakataas sa heel, na para ka nakatakong, mas mataas yung risk ng tapilok. And ang kagandahan nito, meron pa siyang, yun nga, yung dynamic foam or X-Dynamic foam or Ace foam sa harapan, no? Pad lang siya pero okay lang kasi ramdam ko. Kasi nga low to the ground siya. So ramdam ko yung bounce niya. Ang ganda ng energy return talaga nitong foam na to. Mula dati naman hanggang ngayon, no? Tuwan-tuwa ako sa foam na yan. Saka full-length feather foam po siya. So napakagaan nga. And very forgiving naman yung feather foam. Decent impact protection and energy return. Plus may torsion plate pa, no? So nakakadagdag talaga ng bounce. May snapback talaga. So, you will feel fast, you will feel quick, parang pang small forward. Pero pwede pa to sa shooting guard na gusto ng high cut. So, dahil dyan guys, cushioning, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Siguro kung finulent nila to na X-Dynamic foam, nako, sarap. Mapi-perfect ko na to. Pero okay naman yung feather foam niya kasi. Saka nagustuhan ko to kasi low to the ground. No? Ganda ng court feel. Next, punta na tayo sa pinaka-important na part, which is yung price tag. Guys, napakasulit. Dito ako nagulat, guys. Kaya medyo late ko to ni-review. Nagko-contemplate akong i-reviewin ko to kasi nung una, kasi doon sa photo, sa picture, parang hindi ko gusto. Pero nung nakita ko siya, mukha naman palang premium, lalo na tong brown na to. Siguro lalo na yung black, yung all black, ang ganda nun.
tinadtad nila ng technology. Tapos yung price na ganun, napakasulit. Napakagandang investment kung forward kayo na gusto nyo ng hike at no, na gusto na parang may nakayakap sa may nakayakap. May nakayakap sa ankle mo, no? Na parang secure ka, kahit matapilo ka, parang ibabalik mo lang, ganong tipo. Bagay na bagay po ito sa price tag, hindi na kailangan patagalin. 10 out of 10 po tayo dyan. One of the best investment, ganitong sapatos, kasi kahit i-outdoor nyo, tatagal po ito. And yung performance, top-notch po talaga. Huwag kang mag-alala, maglalagay ako ng link dyan sa baba. Trusted seller yan. Xtep po mismo, Lazada, Shopee, lalagay ko dyan, kahit yung TikTok, ilalagay ko na dyan. By the way, mag-follow po kayo sa aking TikTok account, no? Suportahan nyo rin po ako sa TikTok and sa other platforms ko po, no? Pati yung Facebook. Nandiyan po yung link, gamitin nyo po para din po, guys, masuportahan yung channel natin. May nakukuha pong konting maliit na commission po dyan. Hindi naman po magbabago yung price. Same lang po yung price, pero malaking tulong na po sa channel natin. So guys, maraming salamat in advance sa mga gagamit na link na yan. Pero kung naghahanap pa kayo mga iba pang Xtep basketball shoes for bigs, nandito po yung mga link, and yung bilog dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi, and lagi nyo rin po tatandaan. So always, drink your protein. Bye!